Naramdaman mo na ba na para kang sumisigaw para sa sagot? Pero ang tanging natatanggap mo ay isang nakakabinging katahimikan. Siguro ay nananalangin ka, humihingi sa Diyos ng malinaw na senyales. Isang gabay, isang kumpirmasyon, isang himala. Pero sa halip, parang sarado ang langit. At ang tanging sagot ay wala. Ano ang gagawin mo kapag ang katahimikan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa iyong mga dalangin? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, kundi isang makapangyarihang presensya na humuhubog sa iyong buhay para sa isang bagay na mas dakila? Oo, paano kung ang katahimikang kinatatakutan mo ay sa totoo ang paraan ng Diyos para ihanda ka sa isang revelasyon na magbabago sa iyong pananampalataya, pananaw at maging sa iyong realidad? Ngayon, tatalakayin natin ang isang lihim na espiritual na iilan lang ang nakauunawa. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi parusa, kundi isang banal na kasangkapan. Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena kahit hindi mo ito nakikita, naririnig o nararamdaman. At sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano makinig sa boses ng Diyos sa katahimikan at buksan ang mga pagpapalang naghihintay sa iyo. Isipin mo ito, bakit pipiliin ng Diyos na lumikha ng sansinukob sa isang salita ang katahimikan para kausapin ka? Isang tanong iyan na may dalang malalim na misteryo. Ang katahimikan ay maaaring nakakabagabag, nakakatakot pa nga, pero maaari rin itong maging banal. Sa katahimikan natin natutuklasan ang mga pinakamalalim na lihim ng puso. Sa katahimikan natin natatagpuan ang lakas na hindi natin alam na meron tayo. At sa katahimikan, madalas na bumubulong ang Diyos ng mga katotohanang nagbabago ng lahat. Ngayon, matututo kang gawing isang pakikipagtagpo sa Espiritu Santo. Ang katahimikang ito, isang tulay patungo sa presensya ng Diyos. Isipin ang epekto nito sa iyong buhay. Ilang beses ka na bang naligaw, humihingi ng senyales, pero hindi mo alam na tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala? Ilang beses ka na bang nagduda dahil sa katahimikan, gayong sa totoo, ito ang nag-aanyaya sa iyo na lumago? Ang video na ito ay hindi lamang pag-aaral ng Biblia. Ito ay isang paglalakbay para marinig ang Diyos sa paraang baka hindi mo pa naranasan. At naniniwala ako mula sa kaibuturan ng aking puso na dinala ka ng Diyos dito sa mismong sandaling ito dahil may malalim siyang nais ipahayag sa iyo. Bago natin simulan, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang simpleng bagay pero makapangyarihan. Sa comment section, isulat ang pariralang nagtitiwala ako sa katahimikan ng Diyos. Ang pahayag na ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Kapag isinulat mo ito, ipinapahayag mo na handa kang makinig sa nais ituro ng Espiritu Santo ngayon. Ang bawat komento ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba pang nanonood. At alam mo ba, gusto kong i-like mo ang video na ito ngayon din. Kapag nag-like ka, tinutulungan mong maipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng katahimikan ng Diyos. Tinutulungan mo kaming ipalaganap ang salita ng Diyos at iyon ay isang magandang misyon. Binabati kita sa pagiging narito at sa ganitong saloobin. Espesyal ka dahil bahagi ka ng channel na ito dahil pinipili mong lumago sa pananampalataya at hanapin ang Diyos ng buong puso. Sa pag-like at pag-subscribe, ikinokonekta mo ang iyong sarili sa isang komunidad na naniniwalang ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na magtiwala pa lalo sa Kanya. At iyon ay may malaking epektong espiritual sa iyong buhay. Parang pagtatanim ng binhi na lalago at magbubunga. Kapag nag-subscribe ka, sinasabi mo, gusto ko pang marinig ang Diyos kahit sa mga sandali ng katahimikan. At iyon ay makapangyarihan. Ang aming channel ay may espesyal na layunin. Sa pamamagitan ng mga subscription ng mga miyembro, tinutulungan natin ang mga nangangailangan sa buong mundo. Marami sa mga nanonood ay walang malapit na simbahan at ang
channel na ito ang kanilang espiritual na suporta. Kaya naman, pakikalapitan kita. Magkomento ng kahit ano bago natin simulan. Maaring isang panalangin, isang sitwasyong hinintay mo ang senyalis ng Diyos, o kahit isang simpleng inaasahan mo para sa video na ito. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng pagbabago hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong komunidad. At narito ang isang pangako. Ang halos dulo ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para mabuksan ang isang pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya manatili hanggang sa huli dahil ang darating ay tatagos sa iyong puso at magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa katahimikan. Ngayon, ihanda ang iyong puso, kunin ang iyong Biblia at simulan natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. Ang pag-aaral ay magsisimula na at ang Espiritu Santo ay nagsasalita na. Handa ka na bang makinig? Ang katahimikan sa puso ni Habakuk sa ating buhay. Madalas nating hinintay ang Diyos na magsalita sa pamamagitan ng malalaking senyales, isang kidlat mula sa langit, isang malinaw na boses o isang dramatikong sagot sa ating mga panalangin. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita na at ang kanyang boses ay nasa katahimikan ng iyong puso? Ngayon, titingnan natin ang isang propeta na nagngangalang Habakuk na humarap sa katahimikan ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tanong at hinintay ang sagot sa paraang magpapabago sa kanyang pananaw at maaari ring baguhin ang sayo. Si Habakuk ay isang propeta na nabuhay sa panahon ng kaguluhan. Ang bayan ng Huda ay puno ng kasamaan at si Habakuk ay sumigaw sa Diyos, humihingi ng hustisya. Sa Habakuk 1:2, sinabi niya, "Hanggang kailan, O Panginoon, ako ay dadaing at hindi mo rinig? Narinig mo ba ang sarili mo sa mga salitang ito?" Siguro ay nagtanong ka rin, "Diyos, bakit hindi ka sumasagot? Bakit parang hindi mo ako naririnig?" Pero ang sagot ng Diyos kay Habakuk ay hindi dumating agad. Sa halip, hinintay ng Diyos na si Habakuk ay tumahimik, na magtiwala at na maghanda ang kanyang puso para sa isang mas malalim na revelasyon. Isipin mo ito, ikaw ba ay tulad ni Habakuk na naghihintay ng sagot mula sa Diyos pero nararamdaman mo lang ang katahimikan? Marahil ay humihingi ka ng senyales para sa isang desisyon sa trabaho, sa pamilya o sa kalusugan. Pero ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang iniwan ka niya. Sa katahimikan, tinuturuan ka ng Diyos na makinig ng mas malalim, na hanapin ang kanyang presensya sa gitna ng iyong mga tanong. Si Habakuk ay natutong maghintay at sa Habakuk 2:1 sinabi, "Niya, tatayo ako sa aking bantayan at magpapakatatag sa muog." Ano ang ginawa niya? Tumahimik siya, naghintay at inihanda ang kanyang puso. At doon sa katahimikan nagsalita ang Diyos na nagbigay ng pangitain na nagpabago sa lahat. Ngayon, isipin ang iyong buhay. Gaano kadalas mo hinintay ang Diyos na magsalita sa paraang gusto mo sa halip na maging bukas sa paraan ng Diyos? Ang katahimikan ni Habakuk ay nagturo sa kanya ng 3 bagay na maaari mo ring matutunan ngayon. Una, ang katahimikan ay isang paanyaya na magtiwala. Kapag hindi agad sumasagot ang Diyos, hindi ito dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hinuhubog niya ang iyong pananampalataya. Ikalawa, ang katahimikan ay isang espasyo para sa paghahanda. Bago ibigay ng Diyos ang sagot, inihahanda niya muna ang iyong puso para tanggapin ito. At ikatlo, ang katahimikan ay isang lugar ng pakikipagtagpo. Sa katahimikan, natututo kang marinig ang Diyos sa mga paraang hindi mo inaasahan, sa isang bulong ng kapayapaan, sa isang biglang linaw ng isip o sa isang damdamin ng katiyakan na hindi mo maipaliwanag. Paano ito nauugnay sa iyo? Siguro ay nahihirapan ka ngayon, naghihintay ng sagot mula sa Diyos. Marahil ay may sakit sa iyong pamilya, isang problema sa pera o isang relasyong nasira, at sa gitna ng iyong mga tanong, ang tanging naririnig mo ay katahimikan. Pero nais kong hikayatin ka, ang katahimikang iyan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Tulad ni Habakuk, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Siya ay naghahanda ng sagot na hindi mo pa nakikita, at ang katahimikan ay ang kanyang paraan ng pagsasabi, "Magtiwala ka, anak ko, ako ang bahala." Isang kwento mula sa aking karanasan bilang pastor. Minsan, may isang kapatid sa simbahan na dumating sa akin, umiiyak. Siya ay naghihintay ng sagot mula sa Diyos tungkol sa isang trabahong hinintay niya ng matagal. Buwan ang lumipas at wala
upa rin. Pero isang araw, habang nananalangin siya sa katahimikan, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap niya ang trabaho at hindi lamang iyon, kundi isang mas magandang oportunidad kaysa inaasahan niya. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa pagpapalang iyon. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matuto kang magtiwala sa kanyang katahimikan dahil doon mo matutuklasan ang kanyang plano. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Habakuk, tumayo ka sa iyong bantayan. Maglaan ng oras para manalangin, magbasa ng Biblia o magmuni-muni sa presensya ng Diyos. Huwag kang magmadali, huwag kang mabigo. Ang katahimikan ay hindi hadlang. Ito ay isang tulay patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. At kapag natutunan mong yakapin ang katahimikan, makikita mo na ang Diyos ay palaging nagsasalita kahit sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ngunit paano kung ang katahimikan ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na kailangan mong bitawan? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para ituro sa isang babae ang tunay na kalayaan. Ano ang kailangan mong iwanan para marinig ang Diyos ng mas malinaw? Huwag kang bibitiw. Ang sagot ay darating. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang "Handa akong makinig sa katahimikan ng Diyos." Ang simpleng hakbang na ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na bukas ang iyong puso, at ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. Kaya isulat mo na, at narito ang isang espesyal na paanyaya: maging miyembro ng aming channel. Sa iyong suporta, tinutulungan natin ang mga nagugutom sa buong mundo na nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalapitan kita na huwag iskip ang mga ad. Ang bawat panonood ay tumutulong din sa aming misyon. Salamat sa iyong puso ng pagbibigay. Sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaring maging isang pintuan patungo sa kalayaan. Huwag kang aalis. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga hinintay. Ang katahimikan sa puso ni anak kung minsan, kapag hinintay natin ang Diyos na magsalita, inaasahan natin ang isang malaking senyales, isang himala na magbabago ng lahat sa isang igla. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng katahimikan para dalhin ka sa isang lugar ng mas malalim na panalangin, kung saan ang iyong puso ang magsasalita para sa iyo? Ngayon, titingnan natin ang kwento ni Ana, isang babae na nakaranas ng katahimikan ng Diyos sa gitna ng kanyang sakit at natutong magtiwala sa kanyang plano sa pamamagitan ng tahimik na panalangin. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ay maaaring maging isang pintuan patungo sa pagpapala. Sa 1 Samuel 1, nakilala natin si Ana, isang babae na dumanas ng matinding dalamhati dahil hindi siya makabuo ng anak. Sa kultura noon, ang pagiging walang anak ay isang malaking kahihiyan, at si Ana ay hinamak at nilait. Araw-araw dinala niya ang kanyang sakit sa Diyos, umiiyak at nananalangin. Pero ang sagot ng Diyos, katahimikan. Walang kidlat mula sa langit, walang malinaw na boses na nagsasabing, "Ana, magkakaanak ka." Sa halip, hinintay ng Diyos na si Ana ay lumapit ng mas malalim, na ibuhos ang lahat ng nasa kanyang puso. Sa 1 Samuel 10, sinabi ng Biblia, sa labis na dalamhati, si Ana ay nananalangin sa Panginoon at umiyak ng mapait. Pero ang talagang kakaiba ay ang kanyang panalangin sa katahimikan, isang panalangin na hindi narinig ng mga tao sa paligid, kundi ng Diyos lamang. Isipin mo si Ana, nakatayo sa harap ng tabernakulo habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw pero walang tunog na lumalabas. Si Eli, ang pari, ay nag-akala pa ngang lasing siya, pero sa katahimikan ng kanyang puso, si Ana ay nakipag-usap sa Diyos sa paraang mas malalim kaysa sa anumang salita. At doon sa katahimikang iyon, nagsalita ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng malalakas na senyales, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan na ibinigay niya sa puso ni Ana. Pagkatapos ng panalangin iyon, ang mukha ni Ana ay nagbago. 1 Samuel 1:18. At kalaunan, binigyan siya ng Diyos ng anak na si Samuel
Samuel na naging isang dakilang propeta. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong dinala ang iyong sakit sa Diyos? Humihingi ng senyales, pero nararamdaman mo lang ang katahimikan. Siguro ay dumaranas ka ng isang bagay na katulad ng kay Ana, isang pangarap na hindi natutupad, isang relasyon na nasira, o isang kahihiyan na dinadala mo sa katahimikan. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang hindi ka niya naririnig. Tulad kay Ana, ang Diyos ay naghihintay na ibuhos mo ang lahat ng nasa puso mo, ang iyong sakit, ang iyong mga luha, ang iyong mga pangarap. Sa katahimikan, inaanyayahan ka niyang magtiwala, na manalangin ng mas malalim, at na maghanda para sa pagpapalang darating. Ang kwento ni Ana ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang aral tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang lugar ng katapatan. Kapag ibinuhos mo ang iyong puso sa Diyos, kahit walang sagot agad, naririnig ka niya. Ang iyong mga luha ay isang panalangin na nauunawaan ng Diyos. Ikalawa, ang katahimikan ay isang paanyaya sa pagsuko. Si Ana ay sumuko sa plano ng Diyos na nagtitiwala kahit hindi niya nakikita ang sagot. At ikatlo, ang katahimikan ay isang espasyo para sa pagbabago. Pagkatapos ng kanyang panalangin, ang puso ni Ana ay nagbago bago pa dumating ang sagot ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos para sa iyo, na baguhin ka ng kanyang katahimikan bago pa niya ibigay ang hinintay mo. Paano mo maikokonekta ito sa iyong buhay ngayon? Siguro ay may hinintay kang sagot mula sa Diyos. Isang trabaho, isang paggaling, o isang pagkakasundo. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero tulad ni Ana, inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya sa katahimikan ng iyong puso. Subukang gawin ito. Maglaan ng ilang minuto araw-araw para manalangin ng tahimik. Huwag magmadali sa mga salita. Hayaang ang iyong puso ang magsalita. Maaring sa katahimikang iyon, mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos. Tulad ng naranasan ni Ana. Isang kwento mula sa isang kaibigan sa simbahan. May isang ina na nag-alala ng matagal para sa kanyang anak na naligaw ng landas. Araw-araw, nananalangin siya pero katahimikan ang sagot. Isang araw, habang nakaupo siya sa katahimikan, naramdaman niya ang isang biglang kapayapaan na nagsasabing, magtiwala ka. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanyang anak ay bumalik, humingi ng tawad, at nagsimulang magbago. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa ina para sa pagpapalang iyon. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong yakapin ang katahimikan bilang isang lugar ng pag-asa. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Ana, ibuhos mo ang iyong puso, manalangin ng tahimik, magtiwala at maghintay. Ang katahimikan ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay kasama ang Diyos. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa panalangin, kundi tungkol sa pag-aaral na makita ang kanyang presensya sa mga simpleng bagay? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang lalaki na makita ang kanyang kapangyarihan sa mga hindi inaasahang sandali. Ano ang maaring itinatago ng Diyos sa mga simpleng detalye ng iyong buhay? Huwag kang aalis. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay sa paligid mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang ibubuhos ko ang aking puso sa Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na handa kang lumapit sa Kanya, at ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba pang nanonood. Kaya isulat mo na. Ngayon na, sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring magbunyag ng Kanyang presensya sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Manatili ka, ang darating ay tatago sa iyong puso. Ang katahimikan sa bundok ni Elias. Kung minsan, hinintay natin ang Diyos na magsalita sa pamamagitan ng malalaking senyales, isang bagyo, isang lindol, o isang dramatikong himala. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa mga simpleng sandali sa katahimikan na madalas nating hindi pinapansin? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Elias, isang propeta na natutong marinig ang Diyos hindi sa ingay ng mundo, kundi sa isang mahinang bulong sa katahimikan. Ang kanyang karanasan ay magpapakita sa iyo
tayo kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring magbunyag ng kanyang presensya sa mga hindi inaasahang paraan. Sa Mga Hari 19, nakita natin si Elias sa isang mahirap na sandali ng kanyang buhay. Siya ay tumakas mula sa banta ni Jezebel, natakot at pagod at nagtago sa isang yungib sa bundok Horeb. Doon, hinintay niya ang Diyos na magsalita. Inaasahan niya siguro ang isang makapangyarihang senyales, isang bagay na karapat-dapat sa Diyos na nagpadala ng apoy mula sa langit. At dumating nga ang mga malalakas na pangyayari, isang malakas na hangin na bumibiyak sa mga bundok, isang lindol at isang apoy. Pero ang Biblia ay nagsabi sa Mga Hari 19:12 na ang Diyos ay wala sa hangin, sa lindol o sa apoy. Sa halip, pagkatapos ng lahat ng ingay, dumating ang isang mahinang bulong. At doon, sa katahimikang iyon, nagsalita ang Diyos kay Elias na nagbigay sa kanya ng bagong misyon at pag-asa. Isipin mo si Elias nakatayo sa bundok habang ang mundo sa paligid niya ay puno ng kaguluhan. Pero ang Diyos ay pinili ang katahimikan para magsalita. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong hinintay ang Diyos na magsalita sa pamamagitan ng malalaking sinyales habang hindi mo napapansin ang kanyang boses sa mga simpleng sandali? Siguro ay naghihintay ka ng sagot tungkol sa isang problema sa pamilya, isang desisyon sa trabaho o isang pagsubok sa kalusugan. At sa gitna ng iyong paghihintay, nararamdaman mo ang katahimikan. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang katahimikang iyan ay hindi kawalan ng Diyos. Tulad kay Elias, inaanyayahan ka ng Diyos na makinig sa kanyang mahinang bulong, sa kapayapaan na biglang dumating sa isang salita mula sa isang kaibigan o sa isang simpleng sandali ng katahimikan na nagbibigay sa iyo ng linaw. Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang bagay tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay nangangailangan ng pansin. Kailangan mong tumigil, makinig at maging bukas sa mga paraan ng Diyos. Kung masyado kang abala sa ingay ng mundo, maaaring hindi mo marinig ang kanyang bulong. Ikalawa, ang katahimikan ay isang lugar ng pagtitiwala. Si Elias ay natakot at pagod, pero sa katahimikan, natagpuan niya ang lakas na magpatuloy. At ikatlo, ang katahimikan ay isang espasyo para sa direksyon. Sa mahinang bulong, binigyan ng Diyos si Elias ng bagong layunin at iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na marinig mo ang kanyang direksyon sa mga sandali ng katahimikan. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay dumaranas ka ng kaguluhan, mga problema sa pera, stress sa trabaho o alalahanin sa pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, hinintay mo ang Diyos na magsalita sa malaking paraan. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita na sa mga simpleng bagay na hindi mo napapansin? Marahil ito ay ang kapayapaan na naramdaman mo habang nananalangin, ang ngiti ng isang bata na nagbigay sa iyo ng saya, o ang isang talata sa Biblia na biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang katahimikan ng Diyos ay puno ng kanyang presensya. Kung matututo ka lang makinig, isang kwento mula sa isang miyembro ng aming komunidad. May isang lalaki na nawalan ng trabaho at nag-alala kung paano niya susuportahan ang kanyang pamilya. Araw-araw, nananalangin siya para sa isang malaking senyales, pero katahimikan ang natanggap niya. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, napansin niya ang katahimikan ng mga puno at ang simpleng kagandahan ng kalikasan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kapayapaan na nagsasabing, magtiwala ka. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap niya ang isang tawag para sa isang bagong trabaho. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa pagpapalang iyon. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong makita ang kanyang presensya sa mga simpleng sandali. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Elias, lumabas ka sa yungib ng iyong mga takot. Maglaan ng oras para sa katahimikan. Umupo sa isang tahimik na lugar, magbasa ng Biblia o maglakad sa kalikasan. Hayaang ang mahinang bulong ng Diyos ang gabay mo. Ang katahimikan ay hindi balakid. Ito ay isang regalo na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghihintay o pakikinig, kundi tungkol sa pag-aaral na sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong plano? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para gabayan ang isang lalaki sa isang desisyon
desisyon na nagpabago sa kanyang buhay. Ano ang hinintay ng Diyos na gawin mo sa gitna ng katahimikan? Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang "Makinig ako sa bulong ng Diyos." Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na bukas ka sa kanyang boses. At ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na. Ngayon na, sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaring maging isang gabay sa mga desisyon ng buhay. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Ang katahimikan kay Abraham. Kung minsan, kapag hinintay natin ang Diyos na magsalita, inaasahan natin ang isang malinaw na sagot na magbibigay liwanag sa ating landas. Pero paano kung ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong plano? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Abraham, isang lalaki na tinawag ng Diyos sa isang paglalakbay na puno ng katahimikan at natutong magtiwala sa kanyang pangako kahit walang nakikitang senyales. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang gabay sa mga desisyon ng buhay. Sa Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abraham, na noon ay si Abram pa, na umalis sa kanyang bayan at maglakbay patungo sa isang lupaing ipapakita sa kanya. Walang detalyadong mapa, walang malinaw na direksyon, walang konkretong senyales, tanging isang pangako na gagawin siyang isang dakilang bansa. At pagkatapos ng tawag na iyon, madalas na katahimikan ang natanggap ni Abraham. Sa Genesis 15, nang magtanong si Abraham kung paano matutupad ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, ang sagot ng Diyos ay hindi agad isang himala, kundi isang katahimikan na sinamahan ng isang pangitain sa gabi. Sinabi ng Diyos, "Tingnan mo ang langit at bilangin mo ang mga bituin." Genesis 15:5. Pero pagkatapos noon, mga taon ng katahimikan ang dumaan bago isinilang si Isaac. Isipin mo si Abraham, nakatayo sa disyerto, naghihintay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Walang malinaw na senyales, walang himala na agad dumating. Ngunit sa katahimikan, natutuhan ni Abraham ang isang mahalagang aral. Ang Diyos ay tapat kahit tahimik siya. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang nakalimutan ka ng Diyos. Sa halip, ito ay isang paanyaya na maglakad sa pananampalataya na sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. At iyon ang ginawa ni Abraham. Nagpatuloy siya, nagtiwala at hinintay ang plano ng Diyos. Ngayon isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong hinintay ang Diyos na magbigay ng malinaw na senyales bago ka gumawa ng desisyon? Siguro ay naghihintay ka ng sagot tungkol sa isang malaking pagbabago, isang bagong trabaho, isang relasyon o isang plano para sa hinharap. At sa gitna ng iyong paghihintay, nararamdaman mo ang katahimikan. Pero nais kong sabihin sa iyo, tulad kay Abraham, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang katahimikan ay hindi sagot na hindi. Ito ay isang paanyaya na magtiwala, na sumunod at na maglakad kasama ang Diyos kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Ang kwento ni Abraham ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang bagay tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang pagsubok sa pananampalataya. Kapag tahimik ang Diyos, tinuturuan kanyang magtiwala sa kanyang pangako kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Ikalawa, ang katahimikan ay isang paghahanda. Bago ibigay ng Diyos ang pangako kay Abraham, inihanda niya muna ang kanyang puso at karakter. At ikatlo, ang katahimikan ay isang gabay. Sa katahimikan, natututo kang sundin ang Diyos hakbang-hakbang kahit hindi mo nakikita ang buong plano. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na matutunan mong maglakad sa pananampalataya sa gitna ng katahimikan. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay nasa isang punto ka ng iyong buhay kung saan kailangan mong gumawa ng desisyon, pero pakiramdam mo ay walang malinaw na sagot mula sa Diyos. Marahil ay may pangarap kang hinintay ng matagal, tulad ng pangarap ni Abraham na magkaroon ng anak. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero tulad ni Abraham, inaanyayahan ka ng Diyos na magpatuloy. Subukang gawin ito. Maglaan ng oras para manalangin at magtanong sa Diyos, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi isang malaking senyales, kundi isang simpleng hakbang
hakbang na kailangan mong gawin sa pananampalataya. Isang kwento mula sa isang kaibigan sa aming simbahan. May isang binata na naghihintay ng sagot mula sa Diyos tungkol sa kung dapat ba niyang iwan ang kanyang trabaho para magsimula ng negosyo. Buwan ang lumipas at katahimikan ang natanggap niya. Pero isang araw, habang nagbabasa siya ng Biblia, naramdaman niya ang isang katiyakan na magpatuloy sa kanyang plano. Sumunod siya kahit walang garantiya at ngayon ang kanyang negosyo ay umuunlad. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa hakbang na iyon. At yun ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong sumunod sa kanyang gabay kahit sa katahimikan. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Abraham, maglakad ka sa pananampalataya. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Kahit hindi mo nakikita ang katuparan nito. Ang katahimikan ay hindi hadlang. Ito ay isang landas patungo sa plano ng Diyos para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan ka na maging miyembro ng aming channel. Sa iyong suporta, tinutulungan natin ang mga nangangailangan ng damit sa buong mundo na nagdadala ng dignidad at pag-asa sa kanila. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalapitan kita na huwag iskip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming misyon. Salamat sa iyong puso ng pagbibigay. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsunod, kundi tungkol sa pag-aaral na magpasalamat kahit sa gitna ng paghihintay? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang tao ng kapangyarihan ng pasasalamat. Ano ang maaaring baguhin ng pasasalamat sa iyong buhay ngayon? Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga pagsubok. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang susunod ako sa Diyos kahit tahimik siya. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na handa kang magtiwala sa Kanya. At ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na ngayon na. Sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang paanyaya sa pasasalamat. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Ang katahimikan kay Abraham. Kung minsan, kapag hinintay natin ang Diyos na magsalita, inaasahan natin ang isang malinaw na sagot na magbibigay liwanag sa ating landas. Pero paano kung ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong plano? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Abraham, isang lalaki na tinawag ng Diyos sa isang paglalakbay na puno ng katahimikan at natutong magtiwala sa kanyang pangako kahit walang nakikitang senyales. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang gabay sa mga desisyon ng buhay. Sa Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abraham, na noon ay si Abram pa, na umalis sa kanyang bayan at maglakbay patungo sa isang lupaing ipapakita sa kanya. Walang detalyadong mapa, walang malinaw na direksyon, walang konkretong senyales, tanging isang pangako na gagawin siyang isang dakilang bansa. At pagkatapos ng tawag na iyon, madalas na katahimikan ang natanggap ni Abraham. Sa Genesis 15, nang magtanong si Abraham kung paano matutupad ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, ang sagot ng Diyos ay hindi agad isang himala, kundi isang katahimikan na sinamahan ng isang pangitain sa gabi. Sinabi ng Diyos, "Tingnan mo ang langit at bilangin mo ang mga bituin." Genesis 15:5. Pero pagkatapos noon, mga taon ng katahimikan ang dumaan bago isinilang si Isaac. Isipin mo si Abraham, nakatayo sa disyerto, naghihintay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Walang malinaw na senyales, walang himala na agad dumating. Ngunit sa katahimikan, natutuhan ni Abraham ang isang mahalagang aral. Ang Diyos ay tapat kahit tahimik siya. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang nakalimutan ka ng Diyos. Sa halip, ito ay isang paanyaya na maglakad sa pananampalataya, na sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. At iyon ang ginawa ni Abraham. Nagpatuloy siya, nagtiwala at hinintay ang plano ng Diyos. Ngayon isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong hinintay ang Diyos na magbigay ng malinaw na senyales bago ka gumawa ng desisyon? Siguro ay naghihintay ka ng sagot tungkol sa isang malaking pagbabago, isang bagong trabaho, isang relasyon
inspirasyon o isang plano para sa hinharap. At sa gitna ng iyong paghihintay, nararamdaman mo ang katahimikan. Pero nais kong sabihin sa iyo, tulad kay Abraham, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang katahimikan ay hindi sagot na hindi. Ito ay isang paanyaya na magtiwala, na sumunod at na maglakad kasama ang Diyos kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Ang kwento ni Abraham ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang bagay tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang pagsubok sa pananampalataya. Kapag tahimik ang Diyos, tinuturuan kanyang magtiwala sa kanyang pangako kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Ikalawa, ang katahimikan ay isang paghahanda. Bago ibigay ng Diyos ang pangako kay Abraham, inihanda niya muna ang kanyang puso at karakter. At ikatlo, ang katahimikan ay isang gabay. Sa katahimikan, natututo kang sundin ang Diyos hakbang-hakbang kahit hindi mo nakikita ang buong plano. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na matutunan mong maglakad sa pananampalataya sa gitna ng katahimikan. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay nasa isang punto ka ng iyong buhay kung saan kailangan mong gumawa ng desisyon, pero pakiramdam mo ay walang malinaw na sagot mula sa Diyos. Marahil ay may pangarap kang hinintay ng matagal, tulad ng pangarap ni Abraham na magkaroon ng anak. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero tulad ni Abraham, inaanyayahan ka ng Diyos na magpatuloy. Subukang gawin ito. Maglaan ng oras para manalangin at magtanong sa Diyos, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi isang malaking senyales, kundi isang simpleng hakbang na kailangan mong gawin sa pananampalataya. Isang kwento mula sa isang kaibigan sa aming simbahan. May isang binata na naghihintay ng sagot mula sa Diyos tungkol sa kung dapat ba niyang iwan ang kanyang trabaho para magsimula ng negosyo. Buwan ang lumipas at katahimikan ang natanggap niya. Pero isang araw, habang nagbabasa siya ng Biblia, naramdaman niya ang isang katiyakan na magpatuloy sa kanyang plano. Sumunod siya kahit walang garantiya, at ngayon, ang kanyang negosyo ay umuunlad. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa hakbang na iyon. At yun ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong sumunod sa kanyang gabay kahit sa katahimikan. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Abraham, maglakad ka sa pananampalataya, magtiwala sa pangako ng Diyos kahit hindi mo nakikita ang katuparan nito. Ang katahimikan ay hindi hadlang. Ito ay isang landas patungo sa plano ng Diyos para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan ka na maging miyembro ng aming channel. Sa iyong suporta, tinutulungan natin ang mga nangangailangan ng damit sa buong mundo na nagdadala ng dignidad at pag-asa sa kanila. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalapitan kita na huwag skip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming misyon. Salamat sa iyong puso ng pagbibigay. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsunod, kundi tungkol sa pag-aaral na magpasalamat kahit sa gitna ng paghihintay? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang tao ng kapangyarihan ng pasasalamat. Ano ang maaaring baguhin ng pasasalamat sa iyong buhay ngayon? Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga pagsubok. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang susunod ako sa Diyos kahit tahimik siya. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na handa kang magtiwala sa Kanya. At ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na ngayon na. Sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang paanyaya sa pasasalamat. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Ang katahimikan kay Moises. Kapag humihingi tayo ng mga senyales mula sa Diyos, madalas nating inaasahan ang agarang sagot na magbibigay ng katiyakan sa ating mga plano. Pero paano kung ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na maghintay sa Kanyang perpektong oras na naghahanda sa atin para sa isang mas malaking layunin? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Moises, isang lalaki na nakaranas ng mahabang katahimikan mula sa Diyos bago tinawag para sa isang dakilang misyon. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo
kung paano ang katahimikan ay maaaring maging isang panahon ng paghahanda para sa mga plano ng Diyos na higit pa sa iyong inaasahan. Sa Exodo 2, nakilala natin si Moises bilang isang lalaki na lumaki bilang prinsipe sa Ehipto, ngunit napilitang tumakas sa disyerto ng Midian pagkatapos pumatay ng isang Ehipsyo. Sa edad na 40, si Moises ay naging isang pastol malayo sa kanyang mga pangarap at layunin. Sa loob ng 40 taon, siya ay namuhay sa katahimikan, walang malinaw na senyales, walang boses mula sa Diyos, walang indikasyon na gagamitin siya ng Diyos para sa isang bagay na makapangyarihan. Pero sa Exodo 3, sa edad na 80, nakita ni Moises ang nagniningas na palumpong at doon nagsalita ang Diyos na tinawag siya upang iligtas ang bayan ng Israel. Ang 40 taon ng katahimikan ay hindi pagpapabaya ng Diyos. Ito ay ang panahon ng paghahanda para sa kanyang banal na layunin. Isipin mo si Moises, araw-araw na nagpapastol ng mga tupa sa disyerto. Marahil nagtatanong kung bakit nawala ang lahat ng kanyang mga plano. Pero sa katahimikan, hinubog ng Diyos ang kanyang karakter. Tinuruan siyang maging mapagkumbaba, matiyaga at handa para sa malaking tungkulin na hinintay siya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang plano para sa iyo. Sa halip, ito ay isang panahon ng paghahanda kung saan inihahanda ka ng Diyos para sa isang layunin na maaring hindi mo pa nakikita. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong naramdaman na ang Diyos ay tahimik, lalo na kapag naghihintay ka ng sagot para sa isang mahalagang desisyon o pangarap? Siguro ay naghihintay ka ng pagkakataon sa trabaho, isang paggaling sa kalusugan o isang pagbabago sa iyong pamilya. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay natigil ang iyong buhay. Pero nais kong sabihin sa iyo, tulad kay Moises, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay isang panahon ng paghubog kung saan inihahanda ka ng Diyos para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa iyong mga pangarap. Ang kwento ni Moises ay nagtuturo sa atin ng 3 mahahalagang aral tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang panahon ng paghahanda. Sa disyerto, natuto si Moises ng mga kasanayan at katangian na kailangan niya para mamuno sa Israel. Ikalawa, ang katahimikan ay isang paanyaya sa pagtitiwala. Kahit walang senyales, nagpatuloy si Moises sa kanyang pang-araw-araw na buhay na nagtitiwala na ang Diyos ay may plano. At ikatlo, ang katahimikan ay isang panahon ng paghihintay sa perpektong oras ng Diyos. Ang tawag kay Moises ay dumating hindi noong siya ay 40, kundi noong siya ay 80, dahil iyon ang tamang oras ng Diyos. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na matutunan mong maghintay sa kanyang oras, dahil ang kanyang plano ay palaging perpekto. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay nasa isang disyerto ka ngayon, isang panahon kung saan pakiramdam mo ay walang nangyayari at ang Diyos ay tahimik. Marahil ay naghihintay ka ng isang sagot na matagal nang hindi dumating at nagtatanong ka kung kailan darating ang iyong nagniningas na palumpong. Pero tulad kay Moises, inaanyayahan ka ng Diyos na magtiwala sa kanyang oras. Subukang gawin ito, maglaan ng oras para pag-isipan kung paano ka hinubog ng Diyos sa panahon ng katahimikan. Ano ang natutunan mo? Paano ka lumago? Ang mga aral na iyon ay maaaring ang pundasyon ng mas malaking plano ng Diyos para sa iyo. Isang kwento mula sa isang kapatid sa aming simbahan. May isang binata na nangarap maging isang misyonero, pero taon nang lumipas nang walang pagkakataon. Sa katahimikan, nagtrabaho siya bilang guro na iniisip na baka hindi na matupad ang kanyang pangarap. Pero isang araw, natanggap niya ang isang imbitasyon na maglingkod sa isang misyon sa ibang bansa. Ang mga tao ng katahimikan ay naghanda sa kanya. Ang kanyang karanasan bilang guro ay naging mahalaga sa kanyang misyon. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa kanyang tawag. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong maghintay sa kanyang perpektong oras. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Moises, magpatuloy ka sa iyong pang-araw-araw na buhay, magtiwala at maghanda. Ang katahimikan ay hindi pagpapabaya. Ito ay isang panahon ng paghubog para sa isang layunin na magbabago sa iyong buhay. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghihintay,
buhay, kundi tungkol sa pag-aaral na makita ang kanyang plano sa gitna ng mga kabiguan. Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang tao na magtiwala kahit sa mga pagkakamali. Ano ang maaaring itinatago ng Diyos sa iyong mga kabiguan? Huwag ka nga alis. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga pagsubok. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang "Maghihintay ako sa oras ng Diyos." Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na handa kang magtiwala sa kanyang plano, at ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na. Ngayon na, sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang leksyon sa pagtitiwala kahit sa kabiguan. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Ang katahimikan kay David. Kung minsan, kapag humihingi tayo ng mga senyales mula sa Diyos, inaasahan natin ang isang malinaw na sagot na magpapakita ng tamang landas pagkatapos ng ating mga pagkakamali. Pero paano kung ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na magtiwala sa kanyang plano kahit sa gitna ng mga kabiguan? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni David, isang lalaki na dumanas ng katahimikan ng Diyos pagkatapos ng kanyang mga kasalanan, pero natutong makita ang kanyang pagpapatawad at gabay sa mga sandali ng katahimikan. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ay maaring maging isang tulay patungo sa pagpapatawad at bagong simula. Sa 2 Samuel 11 at 12, nakita natin si David sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay. Bagamat siya ay hinirang bilang hari ng Israel, siya ay nagkasala ng malaki. Nakipagtalik siya kay Bathsheba at inayos ang pagkamatay ng asawa nitong si Urias. Nang harapin siya ng propetang si Nathan tungkol sa kanyang kasalanan, si David ay nagdalamhati at humingi ng kapatawaran. Sa awit 51:2, sumigaw siya, "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob." Pero pagkatapos ng kanyang pagsisisi, ang Diyos ay nanatiling tahimik. Walang agarang senyalis ng kapatawaran, walang malinaw na boses na nagsasabing, "David, ikaw ay pinatawad na." Sa halip, si David ay dumanas ng katahimikan kung saan natuto siyang magtiwala sa awa ng Diyos kahit sa gitna ng kanyang kahihiyan. Isipin mo si David, nakaupo sa kanyang palasyo habang ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumibigat sa kanyang puso. Pero sa katahimikan ng Diyos, natutuhan ni David ang isang mahalagang aral. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagtanggi ng Diyos. Sa halip, ito ay isang espasyo kung saan hinuhubog ng Diyos ang puso ng isang tao na tinuturuan siyang magtiwala sa kanyang pagpapatawad at plano. Sa kalaunan, ipinakita ng Diyos ang kanyang awa kay David na nagbigay sa kanya ng anak na si Solomon at nagpatuloy sa kanyang linya bilang hinirang ng Diyos. Ang katahimikan ay hindi ang katapusan ng kwento ni David. Ito ay isang bagong simula. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong naramdaman ang katahimikan ng Diyos pagkatapos ng isang pagkakamali o kabiguan? Siguro ay may nagawa kang hindi mo ipinagmamalaki, isang masamang desisyon, isang nasaktang relasyon o isang pagkakamali sa trabaho. At habang humihingi ka ng kapatawaran, nararamdaman mo ang katahimikan at nagtataka ka kung talagang pinatawad ka na ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa iyo, tulad kay David, ang Diyos ay naririnig ang iyong pagsisisi. Ang katahimikan ay hindi sagot na hindi. Ito ay isang paanyaya na magtiwala sa kanyang awa, na maniwala na siya ay gumagawa ng bagong simula sa iyong buhay. Ang kwento ni David ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang aral tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang lugar ng pagsisisi. Kapag ibinuhos mo ang iyong puso sa Diyos, naririnig ka niya kahit tahimik siya. Ikalawa, ang katahimikan ay isang panahon ng pagtitiwala. Si David ay nagtiwala sa awa ng Diyos kahit hindi niya agad nakita ang sagot. At ikatlo, ang katahimikan ay isang espasyo para sa pagpapanibago. Sa katahimikan, inihanda ng Diyos si David para sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na matutunan mong makita ang kanyang plano kahit sa gitna ng iyong mga kabiguan. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay may dinadala kang bigat ng isang nakaraang pagkakamali.
pagkakamali, isang bagay na nais mong baguhin pero hindi mo maibalik. At sa gitna ng katahimikan ng Diyos, pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat sa kanyang pagpapatawad. Pero tulad kay David, inaanyayahan ka ng Diyos na magtiwala sa kanyang awa. Subukang gawin ito, maglaan ng oras para manalangin at humingi ng kapatawaran. Pagkatapos ay maniwala na ang Diyos ay gumagawa na sa iyong buhay. Ang katahimikan ay isang tulay patungo sa pagpapanibago kung saan binibigyan ka ng Diyos ng bagong simula. Isang kwento mula sa aming komunidad. May isang lalaki na nawalan ng tiwala sa kanyang pamilya dahil sa isang maling desisyon sa negosyo na nagdulot ng pagkalugi. Buwan ang lumipas habang nananalangin siya para sa kapatawaran, pero katahimikan ang natanggap niya. Isang araw, habang nagbabasa siya ng awit 51, naramdaman niya ang kapayapaan ng Diyos na nagsasabing, pinatawad ka na. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang bumuti ang kanyang relasyon sa pamilya at natanggap niya ang isang bagong pagkakataon sa negosyo. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa pagpapanibagong iyon. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong magtiwala sa kanyang plano kahit pagkatapos ng kabiguan. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni David, magsisi ka, magtiwala at maniwala sa bagong simula. Ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay isang regalo na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa awa ng Diyos. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad, kundi tungkol sa pag-aaral na maglingkod sa Kanya kahit sa gitna ng paghihintay? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang tao na maglingkod ng may kababaang loob. Ano ang maaaring itinatago ng Diyos sa iyong panahon ng katahimikan? Huwag kang aalis. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong layunin. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang nagtitiwala ako sa awa ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na bukas ka sa kanyang pagpapatawad. At ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na ngayon na. Sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang leksyon sa paglilingkod. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Ang katahimikan kay Marta. Kung minsan, kapag hinintay natin ang Diyos na magsalita, inaasahan natin ang isang malinaw na senyales na magbibigay ng direksyon sa ating mga abalang buhay. Pero paano kung ang katahimikan ng Diyos ay isang paanyaya na maglingkod sa Kanya ng may kababaang loob na inilalagay ang Kanyang kalooban sa itaas ng ating mga plano? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ni Marta, isang babae na nakaranas ng katahimikan ng Diyos sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay at natutong maglingkod ng may tunay na layunin. Ang kanyang kwento ay magpapakita sa iyo kung paano ang katahimikan ay maaaring maging isang leksyon sa paglilingkod na nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa Lucas 38:42, nakilala natin si Marta, isang babae na buong pusong naglingkod kay Jesus nang dumalaw siya sa kanilang tahanan. Habang si Maria, ang kanyang kapatid, ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang mga salita, si Marta ay abala sa paghahanda ng pagkain at pagsisilbi sa mga bisita. Sa kanyang pagod at pagkabigo, humingi si Marta ng tulong mula kay Jesus na sinasabi siya, Panginoon, hindi mo ba pinapansin na iniwan ako ng aking kapatid na mag-isa sa paglilingkod? Lucas 10:40. Pero ang sagot ni Jesus, isang uri ng katahimikan na hindi direktang sinagot ang kanyang kahilingan. Sa halip sinabi niya, Marta, Marta, ikaw ay abala at nababagabag sa maraming bagay, ngunit iisang bagay lamang ang kailangan. Lucas 10:41-42. Ang katahimikan ni Jesus sa kanyang kahilingan ay isang paanyaya na muling suriin ang kanyang mga prioridad at maglingkod ng may kababaang loob. Isipin mo si Marta abala sa kusina habang ang kanyang puso ay puno ng stress at inaasahan na mapansin ni Jesus ang kanyang pagsisika. Pero sa katahimikan ng kanyang sagot, tinuruan si Marta ng isang mahalagang aral. Ang tunay na paglilingkod ay hindi tungkol sa pagiging abala o paghihintay ng papuri, kundi tungkol sa
paglalagay ng Diyos sa sentro ng lahat. Ang katahimikan ni Jesus ay hindi nangangahulugang hindi niya nakita ang pagsisikap ni Marta. Ito ay isang paanyaya na maglingkod sa kanya ng may puso na nakatuon sa kanyang presensya tulad ng ginawa ni Maria. At sa katahimikang iyon, natuto si Marta na ang paglilingkod ay mas makapangyarihan kapag ito ay ginagawa ng may kababaang loob at pag-ibig. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Gaano kadalas mong hinintay ang Diyos na magbigay ng senyales o papuri para sa iyong mga pagsisikap, lalo na kapag abala ka sa paglilingkod sa iba? Siguro ay abala ka sa trabaho, sa pamilya o kahit sa ministeryo sa simbahan at nagtataka ka kung napapansin ba ng Diyos ang iyong ginagawa. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay hindi sapat ang iyong pagsisikap. Pero nais kong sabihin sa iyo, tulad kay Marta, ang Diyos ay nakikita ang bawat pagsisikap mo. Ang katahimikan niya ay hindi nangangahulugang hindi kanya pinapansin. Ito ay isang paanyaya na maglingkod ng may kababaang loob na inilalagay ang kanyang kalooban sa itaas ng iyong mga plano. Ang kwento ni Marta ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang aral tungkol sa katahimikan ng Diyos. Una, ang katahimikan ay isang paanyaya sa kababaang loob. Kapag tahimik ang Diyos, tinuturuan kanyang maglingkod ng walang inaasahang gantimpala. Ikalawa, ang katahimikan ay isang panahon ng pagtutuon. Tinulungan ng Diyos si Marta na ituon ang kanyang puso sa kanyang presensya kaysa sa kanyang mga gawain. At ikatlo, ang katahimikan ay isang espasyo para sa tunay na paglilingkod. Sa katahimikan, natututo kang maglingkod ng may pag-ibig at layunin tulad ng gusto ng Diyos. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, na matutunan mong maglingkod sa Kanya ng may puso na nakatuon sa Kanyang kalooban. Paano ito nauugnay sa iyo ngayon? Siguro ay abala ka sa maraming responsibilidad, trabaho, pamilya o kahit pagtulong sa iba at nagtataka ka kung napapansin ba ng Diyos ang iyong pagsisikap. At sa gitna ng katahimikan, pakiramdam mo ay kulang ang iyong ginagawa. Pero tulad kay Marta, inaanyayahan ka ng Diyos na maglingkod ng may kababaang loob. Subukang gawin ito. Maglaan ng oras para manalangin bago magsimula ang iyong mga gawain at hilingin sa Diyos na gabayan ng iyong puso sa paglilingkod. Ang katahimikan ay isang pagkakataon na ituon ang iyong puso sa Kanya na ginagawang mas makapangyarihan ang iyong paglilingkod. Isang kwento mula sa aming komunidad. May isang ina na abala sa pag-aalaga sa kanyang pamilya at paglilingkod sa simbahan. Minsan, naramdaman niya na hindi napapansin ang kanyang pagsisikap at hinintay niya ang isang senyales mula sa Diyos. Isang araw, habang nananalangin siya sa katahimikan, naramdaman niya ang isang kapayapaan na nagsasabing, ang iyong paglilingkod ay para sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maglingkod ng may bagong layunin at napansin niya ang kanyang epekto sa iba. Ang katahimikan ng Diyos ang naghanda sa kanya para sa tunay na paglilingkod. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo rin, na matutunan mong maglingkod ng may kababaang loob at pag-ibig. Kaya ano ang gagawin mo kapag tahimik ang Diyos? Tulad ni Marta, ituon mo ang iyong puso sa kanyang presensya. Maglingkod ng may kababaang loob na inilalagay ang Diyos sa sentro ng lahat. Ang katahimikan ay hindi hadlang. Ito ay isang landas patungo sa mas makapangyarihang paglilingkod. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan ka na maging miyembro ng aming channel. Sa iyong suporta, tinutulungan natin ang mga ulila na nangangailangan ng pangangalaga sa buong mundo, na nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa kanila. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalapitan kita na huwag skip ang mga ad. Ang bawat panonood ay tumutulong din sa aming misyon. Salamat sa iyong puso ng pagbibigay. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa paglilingkod, kundi tungkol sa pag-aaral na makita ang kanyang plano sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Sa susunod, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang katahimikan para turuan ang isang tao na yakapin ng kanyang buong plano. Ano ang maaaring itinatago ng Diyos para sa iyo sa iyong katahimikan? Huwag kang aalis. Ang susunod na bahagi ay magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magkomento ka sa ibaba. Isulat ang maglilingkod ako ng may kababaang loob. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na handa kang maglingkod
lumilingkod sa Kanya ng buong puso. At ang iyong komento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya isulat mo na. Ngayon na, sa susunod, maghahanda tayo para sa isang kwento na magpapakita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay maaaring maging isang paanyaya sa pagyakap sa Kanyang plano. Manatili ka, ang darating ay tatagos sa iyong puso. Humihingi ka ng mga palatandaan, pero ginagamit ng mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng katahimikan ng Diyos. Sa pag-like mo, ikaw ay naging bahagi ng misyon na magdala ng pag-asa at inspirasyon sa iba. At kung hindi mo pa ito nagagawa, gawin mo na ngayon. Ang simpleng kilos na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong pananampalataya. Binabati kita sa pagiging narito. Ikaw ay espesyal, hindi lamang dahil nanood ka hanggang sa dulo, kundi dahil pinili mong buksan ang iyong puso sa mga aral na ibinahagi natin ngayon. Ang bawat sandali na ginugol mo sa videong ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. At alam mo ba, sa pag-subscribe mo sa channel, ikaw ay nagiging bahagi ng isang komunidad na sama-samang naghihintay, nagtitiwala at lumalago sa katahimikan ng Diyos. Kung hindi mo pa ito nagagawa, pakikalapitan kita, mag-subscribe. Ngayon, huwag hayaang ang pag-aalinlangan ang maging hadlang sa pagiging bahagi ng misyong ito. Kung ikaw ay miyembro na, ipinagmamalaki kita. Ang iyong suporta ay nagdadala ng liwanag sa mga nangangailangan. Ang pagbabahagi ng videong ito ay tulad ng pagtatanim ng isang binhi sa puso ng iba. Isipin mo, may isang tao doon na naghihintay ng sagot mula sa Diyos. At ang videong ito ay maaaring maging tulay na magdadala sa kanila sa Kanyang katahimikan. Kaya ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, pamilya o kahit sa mga grupo sa social media. Ang bawat pagbabahagi ay isang gawa ng pag-ibig na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. At kung hindi mo pa ito naibinahagi, tanungin mo ang iyong sarili, bakit hindi? Ang isang simpleng kilos ay maaaring magbago ng buhay ng iba. Ang aming channel ay higit pa sa isang koleksyon ng mga video. Ito ay isang tahanan para sa mga hinintayang Diyos sa katahimikan, para sa mga walang malapit na simbahan, at para sa mga naghahanap ng espiritual na suporta. Kaya naman, pakikalapitan kita na patuloy na manood ng aming mga video. Ang bawat video ay isang pagkakataon na panatilihing nagniningas ang apoy ng iyong pananampalataya. Huwag hayaang mawala ang koneksyong ito. Manatiling konektado sa aming channel dahil ang Diyos ay may mas marami pang nais ipahayag sa iyo. At ngayon, nais kong mag-iwan ka ng isang espesyal na komento. Isulat ang isang parirala na nagpapakita ng iyong pangako sa Diyos. Isang bagay na orihinal mula sa iyong puso tulad ng mananampalataya ako sa plano ng Diyos o yayakapin ko ang katahimikan ng Diyos. Gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nanatili hanggang sa dulo dahil ikaw ay bahagi ng isang espesyal na grupo na hinintay ang Diyos ng may pananampalataya. Ang iyong komento ay isang patutuo ng iyong dedikasyon at ito ay magbibigay inspirasyon sa iba. Bago natin tapusin, nais kong maglaan ka ng ilang minuto ng katahimikan. Huwag i-pause ang video. Hayaang tumugtog ang musika sa background at gamitin ang sandaling ito para purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito. Isipin ang lahat ng natutunan mo sa videong ito. Ang kapangyarihan ng katahimikan, ang mga aral mula kay Habakuk, Ana, Elias, Abraham, Job, Moises, David at Marta. Ang katahimikan ng Diyos ay isang regalo at ngayon oras na para yakapin ito ng buong puso. Manalangin, magpasalamat at maramdaman ang presensya ng Diyos. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Huwag i-pause ang video. Hayaang ang musika at ang katahimikan ay magdala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Naway pagpalain ka ng Diyos at magkita tayo muli sa susunod na video.